welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin ko is obviously itong look na to. And kung natatandaan nyo, nag-poll ako sa Instagram account ko. Nilagay ko dun yung picture ko. And tinanong ko kayo kung gusto nyo bang makita kung paano ko ginawa itong makeup look na to. And karamihan sa inyo ay nagsabi na yes, na gusto nyong makita kung paano. So ito na siya. Oo nga pala guys, follow nyo ako sa Instagram account ko for updates and para sa mga poll din, para makasagot kayo. And alam nyo na. So ito nga pala yung kinalabasan ng result ng poll. Kinalabasan ng result ng poll. And ayun, kasi nung time na grad pick namin, late akong nagising. So, wala akong time na i-vlog yun. Pero supposedly, i-vlog ko sana talaga siya. Pero ito na nga yung remake niya. And mas nagawa ko pa nga siya ng mas maayos actually. So, sana magustuhan niyo siya. And sana may matutunan kayo. And may mapulot kayo sa video na to. Yun lang. So, let's start! So, syempre, kapag magme-makeup tayo, kailangan yung skin natin ay ready para sa ilalagay nating makeup. So, ang ginagamit ko ay itong Pond's na pore conditioning toner bago maglagay ng makeup para ma-condition yung mga pores and maging mas maganda yung kapit ng makeup. So, after nating mag-toner is ma-moisturize ko yung skin ko gamit itong face and body mist ng aloe vera. Galing to sa Bench. So, ayan. Para ma-moisturize yung skin mo dahil marami tayong ipapatong na makeup. Patayuin lang natin na ganyan-ganyan. So, next is yung BB cream. BB cream yung ginamit ko kasi itong BB cream na to from Crayon sa HBC is super full coverage. Pero pwede ka rin naman gumamit ng foundation kagaya nito if meron ka. Pero wag ka lang gagamit ng foundation or BB cream na merong SPF. Kasi graduation picture, kapag pinicturean ka with flash, magpa-flashback yung ilaw. Parang maging itsura ng mukha mo, yung parang namumuti. Kasi nga may SPF siya. Kaya make sure na yung gagamitin yung BB cream is yung matte and full coverage. Yun, yung walang SPF. And make sure rin na syempre dapat yung ka-shade mo. Kasi baka naman sobrang puti sa'yo nang gamitin mo, diba? Maging ano itsura mo sa graduation picture. So, ba-blend lang natin gamit yung beauty blender. So, i-blend nyo lang mabuti. And kung kailangan nyo pang mag-add ng second layer, go lang. Kasi kailangan nyo ng foundation na talagang matatakpan lahat ng mga blemishes mo sa mukha. Dahil grad pick yun. And sa picture, syempre, hindi pwede kapag light lang yung makeup, hindi naman makikita. And oo nga pala, bago ko makalimutan, syempre, wag mo rin kalimutang lagyan yung leeg mo. Kasi baka maiwan naman yung kulay niya sa mukha mo. Blend lang natin. Ayan, dapat well blended yung itsura niya. Para hindi siya mukhang cakey dahil sobrang linaw ng camera na gagamitin and for sure makikita yung every detail ng mukha mo kahit mga pores mo, kaya takpan mo na yan. Huwag niyong kakalimutan yung leeg. Kung ayaw niyong mukha niyo lang yung maputi. So, ayan. Tapos na ako. Pagkatapos ay magko-concealer na tayo. Yung gagamitin kong concealer, itong Maybelline Fit Me na concealer in the shade 20 or Sun Sable. So, ilalagay lang natin yan, syempre sa eye bags para matakpan. And dito sa may chin. Dito. And kung meron kayong mga blemishes, kagaya niyan, may blemishes ako. Takpan lang. Make sure na ganitong shape yung gagawin mo, kagaya ng ginagawa ko. Kasi kapag dito lang kayo nag-apply, ang pangit na itsura ng mukha siyang fake. Kaya mas okay na lagyan na parang pa triangle shape. And after nyan, blend lang ulit.
Pagkatapos ay mag-cream contour na ako, gagamitin ko itong NYX Wonder Stick na contour stick. So, oops! Maglalagay lang tayo dito sa may ilong. Para matangos yung itsura ng ilong mo sa grad peak. And, syempre, para mas payat yung itsura, dito din. After nun, blend natin, syempre, ito yung gamit kong brush. Payat lang siya. Ayan, maliit lang. Saktong-sakto siya, pang contour. Blend-blend lang na ganyan. Tumanan ko, para makita mo. Para magkaroon ka ng fake cheekbones. So, yun na. Blend lang. Yung sa nose naman, ito lang gagamitin ko, yung maliit na angle brush. Para saktong-sakto siya sa nose. And make sure na pag binlan nyo yung sa nose, pantay. Kung ayaw nyong pumaling yung ilong nyo sa picture. So, ang reason kung bakit ako gumagamit ng cream contour, para mas mapatagal siya sa mukha. Kasi kapag powder lang, mabilis siyang matanggal. Eh, ikaw na ba agad yung pipicturean pagpunta mo doon? Syempre hindi, maghihintay ka pa. E, paano kung mainit? E di humulas ka na. At least kahit humulas ka, meron ka pa ring cream contour sa ilalim ng powder. Diba? After nating patangusin yung ilong, magbo-blush na tayo. Ito yung gamit ko, yung L'Oreal Fusion Glow Blush. So, ayan nga siya. And, maglalagay lang tayo sa cheeks. So, ito ay cream blush. Ginagawa ko to kagaya sa contour para in case na mawala yung powder blush mo sa top, meron ka pa rin cream blush. Mas long lasting kasi kapag mga cream kasi sinaset mo siya with powder. Parang nasa-stay siya sa face mo. Diba? Eh yung powder, pag pinawisan ka, wala na agad yun. Ito, hindi. So, ayan. So, guys, don't worry kung mukhang makapal ngayon yan or mukhang mapula or masyadong maitim yung contour. Kasi mamaya mag-fade pa yung color niyan pag nag-set na. Kaya hayaan nyo lang siya. Kasi baka pag sobrang light nang nilagay nyo, hindi na yan makita sa picture. So, baliwala lang. Sayang ang effort. So, ngayon naman, isa-set na natin yung mga cream na nilagay natin sa mukha. Dahil pag di mo yan sinet, hindi yan maganda. Dahil huhulas yan. So, pa-powder lang ako. O nga pala, ang ginagamit kong powder is itong Fit Me. Pwede itong Fit Me or itong Fit Me. Actually, pareha siyang Fit Me. Ang difference lang nila is itong isa na to na mas malaki pwedeng basain. Itong isang mas maliit, powder lang talaga siya. Tsaka mas makapal yung coverage nitong mas malaki. So, ayun. Ito lang muna yung gagamitin ko yung powder para sa under eyes ko. Make sure na lagyan nyo talaga yun ng powder. Kasi kung hindi, yung concealer, mamumuo, magkikris yan, papangit mamaya. So, ayan. Pag nag-powder kayo, tap-tap lang para hindi mag-move yung foundation and yung mga cream na ilagay natin sa face. So, lagay natin yan sa whole face. Ako, sponge lang yung ginagamit ko. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng powder. Pero mamaya sa final touch ng makeup, brush ang gagamitin ko. O nga pala guys, syempre, nilagyan rin natin ng foundation yung leeg, kaya nilagyan rin natin ng powder. Ayan, sobrang flawless na ng face. Diba? Although kita pa rin yung mga konting blemishes, pero hindi na nung kagaya kanina. Next is yung kilay. So, meron akong nalaman na bagong trick na magiging mas long-lasting yung kilay mo. So, ito yung ginagamit kong product. Isa lang siya. Eyebrow gel siya. Ang pangalan niya is Honey I'm Good Eyebrow Gel from Pink Sugar. So, ito. Ganito yung itsura niya. Ayan siya. Parang pinapahid lang siya sa kilay. And yung gagawin ko is, dahil makapal na yung kilay ko, maglalagay lang ako ng konting-konti dito. So, kumuha ka ng brush and
i-shape mo siya ng maayos. Be careful using this kasi masyado tong pigmented. And isang mali mo lang, nako, mahirap siyang ayusin, sis. So, if wala naman kayong ganito, just use your regular eyebrow pencil and eyebrow powder. Basta mahalaga may kilay. Make sure na walang gap. Lahat-lahat ay naka-fill in. Dahil kapag nag-flash yan sa picture, makikita yung mga parts na walang makeup, walang pang eyebrow. So, sa una mukha siyang makapal, pero mamaya, kagaya ng sinabi ko, magsiset rin yan. Kaya, chill ka lang dyan. Okay lang yan. Kung ma-overwhelm masyado sa ginagawa mo, chill lang. Yan. Gusto ko yung itsura nito and yung shade nito dahil yung kulay ng buhok ko tsaka yung kulay niya nagmamatch. Diba? Tsaka, I swear, buong araw tumatagal to. Kahit nga gamitan ko na siya ng makeup remover, ayaw pa rin niyang matanggal. Ang dami kong daldal, no? So, maglagay tayo dito. Ayan. Yung right amount lang. So, ayan na siya. After nun yung excess product, ilagyan niyang ganyan nyo lang sa harap. Para hindi siya masyadong super strong tignan ng kilay. And then, kunin mo yung spoolie and i-brush mo siya. Para yung mga excess product matanggal. O, diba? Eyebrows on fleek gamit lang isang product. Brow gel lang yan, ah. So, after nun is yung eyeshadow naman. So, kapag ganito mga graduation picture, make sure na yung itsura nyo is yung fresh lang. So, mas okay na gumamit kayo ng lighter shades. Mag-stick kayo sa nudes or basta yung mga hindi super overwhelming na color. So, kung ano yung meron kayong palette, yun na gamitin nyo. So, ako, itong palette na to ulit yung gagamitin ko. Ito yung EB Total Effect Eyeshadow Palette. So, itong mga colors na to is puro neutral colors lang siya. So, kahit ano dyan, okay lang. Kung ano trip nyo, go lang. So, ako ang nilagay ko is first yung base muna. So, kuha tayo ng light shade. Either ito, or ito, or ito. I-mix nyo yung tatlo. Bahala kayo kung ano gusto nyo. And then, makikita nyo sobrang powdery niya, diba? Itatap nyo siya para hindi mapunta sa mukha nyo yung mga eyeshadow. Kasi kapag hindi nyo tinap, mahuhulog lang yan sa mukha nyo. Okay? So, don't forget to tap. And, ilagay nyo lang siya sa lid para lang maset yung foundation na nilagay natin kanina. Ang next naman is itong color na to. Kasi, maganda yung color niya. Super nakaka-fresh siya. Para siyang peachy shade. Mahilig kasi ako sa peachy shade. So, ayan. Tap-tap lang. Tapos, ilalagay mo siya dito lang. Sa may labas na part ng eyes. So, i-blend-blend mo yan. Ng ganyan. Make sure na well-blended yung eyeshadow. Okay. Kasi, kahit naman anong eyeshadow ang gamitin mo, kahit anong brand, basta magaling kang mag-blend, magiging maganda yung itsura niyan. So, after na tong shade na peach na to, mag-a-add tayo ng contrast. So, ang kukunin kong color is yung medyo darker color. So, kahit anong dark dyan, ito, mga dark. So, ito na lang. Kuha ng konting-konti lang. Tap. And, i-focus lang dito sa may side na to. Okay? Ganyan lang, circular motion ang pagbe-blend natin. Ganun din sa kabila. Kuha lang, tap, and lagay mo dun. Ayan, and after nyan, dadagdagan ulit natin yung medyo peachy na shade. So, kuhanin mo ulit itong shade na una mong nilagay. And, ilagay lang natin siya doon sa may nilagyan natin kanina para mas maging visible siya. After that, kunin mo yung brush mo na manipis, kagaya na to. Dahil lalagyan natin yung ilalim ng mata. Kunin natin yung nilagay mong shade kanina. Ito yun, diba? Puro ito lang naman. Tap mo ulit. And, yung ilalim ng mata na to, lalagyan natin. Okay. So, make sure na dikit lang siya
sa pinaka-eyes. Don't mess up. Okay? Kunin mo din yung isang color na nilagay mo, yung medyo brown na shade. Kuha ka ng konti. Konti lang. Ayan, pwede na yan. And, yung pinakadulo lang yung gagamitin ko. And yung half lang ng eyes ko, yung lalagyan ko. Illusion siya ng big eye. Ayan. Dito lang ilalagay, sa dulo. After that, get a flat brush. Kagaya ko. Joke. Ito. Flat brush. Ayan siya. So, basain nyo muna yung brush nyo. Pili ka ng shimmer. Make sure na light lang yung itsura ng shimmer nyo. So, itong palette na to is yung Berries 2 palette. And, imimix ko yung shimmer na to and ito. Yung reason kung bakit ko binasa is para mas maging pigmented yung eyeshadow. And lagay lang natin dito sa may inner corner ng mata. So after nyan, kuha ka lang ulit ng shade na nilagay mo dito and ilalagay natin siya dito. After that, kuha ka ng eyeliner. Any eyeliner will do, pero mas prefer ko if yung eyeliner na gagamitin mo is yung pen na eyeliner, like this. This eyeliner is from Nichido 24-Hour Tattoo Effect Eyeliner Pen. So, ilalagay lang natin siya dito sa eyes natin. Simple line lang, hindi tayo mag-wing, okay? Just put a line. Also, para mas mukhang Barbie eyes, maglalagay rin tayo dito ng line. Half lang ang ilalagay. After that, syempre hindi mawawala yung falsies. So, itong falsies na gagamitin ko is from Miniso. So, madami siyang laman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces siya for just 100 something. So, worth it na siya. And maganda rin naman yung itsura ng eyelashes. Pag bibili kayo ng eyelashes, make sure na yung itsura niya is yung natural looking lang. Wait. Ayan. And, ipapakat ko lang to off-cam. Gawin ko to off-cam kasi medyo hirap ako sa pilik mata. Ayan yung isa, guys. Na ipakat ko na siya. Kita niyo ba yung difference? With and without. Sige na nga, pakita ko na nga kung paano. So, ito yung glue. Buksan nyo lang. Gigil pa yun. Ayan. And, kunin mo yung eyelashes. And, lagyan mo lang ng glue. And, ganun mo siya. Para sakto siya sa eyes. Ipapakat na natin siya sa mata. Makakapakat talaga siya ng maayos. So, ayan na nga yung itsura ng mata natin. And after that is magko-contour ulit tayo. Pero this time, powder contour naman. And I'm gonna use this BLK Cosmetics Contour Blush and Highlight Palette in the shade Flushed. So, after nun is lipstick naman. So, make sure na ilalagay yung lipstick is yung babagay sa may eye makeup nyo. Kapag super dark na ng eye makeup nyo, yung lipstick na gamitin nyo is nude para balance lang. Ayaw mo naman na super dark ng eye makeup mo and magre-red lipstick ka pa. No, no, no. So, ang gagamitin ko is yung medyo kahawig lang rin na tong eye makeup ko na color, which is color Peachy. So, maglagay na tayo. Ang dami ko pang sinasabi. So, ang reason ba't ako naglagay ng lip tint para mas maging long lasting. And then, itong paint box.
of course, don't forget to set your makeup using kahit anong pang-set dyan. Para yung mga medyo powdery is mawala. Yung ginamit natin kaninang moisturizer, pwede na rin siyang pang-set. Multi-purpose. So, ayan. And I believe yun na yung lahat ng ginamit ko sa mukha ko ng Grad Pick. So, ayan. Ayan na siya. Ayan na po siya. And kung nagtataka kayo kung bakit wala akong highlight, hindi ako nag-highlight kasi magre-reflect lang siya sa light. So, if magpapapicture kayo, don't use highlight. Or maybe you can use highlight just a little. And ito na yung final look ng makeup. And that's it for this vlog. So, sana nakatulong naman ako sa inyo. And sana magkaroon kayo ng idea sa graduation picture nyo or graduation. Dahil pwede naman siya kung saan nyo siya gustong gamitin. Pero ito is particularly yung ginawa ko nung grad pic namin. So, ayun lang guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. And comment lang kayo kung ano yung gusto nyong gawin ko sa next na vlog. Kung gusto nyo pa bang gumawa ako ng mga makeup looks, ganyan-ganyan, go lang. Dahil kung kaya ko naman, gagawin ko. So, ayun lang. Bye-bye guys!